Kaya nitong higupin sa distansya na 500 meters to 3 kilometers lahat ng aktibong mobile gadget na gumagana. And as we speak, nahihigop nito ngayon yung ating messaging, yung ating content. Chinese national nahuli sa harap ng COMELEC na may dalang espionage device. Isyu ng pakikialam umano ng dayuhan sa darating na halalan, hindi isinasantabi ng National Bureau of Investigation. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Imbestigasyon ng Kamara sa extrajudicial killing at impeachment kay Vice President Sara Duterte, bahagi umano lahat ng planong pagbuwag sa mga Duterte ayon kay Senador Amy Marcos. It's as I said before, it's a quality control issue. No, na we have to implement our quality assurance teams to do the job correctly. Ibebentang 20 pesos na kada kilo ng bigas sinubukang kainin ng mga opisyal ng Department of Agriculture para ipakitang ligtas kainin. Iiwan lang muna natin dito yung target namin, yung initial target namin na mga vulnerable population. Kung pwede, pansamantalang dito na muna sila. Kasi kung titingnan natin yung bulkan ngayon, ay patuloy pa rin yung paglabas ng usok. Pero ayon sa PBOX, ay ito ay normal daw na nangyayari kapag pumutok ang bulkan. Mga nagsilika sa pagputok ng Bulkan Bulusan, isa-isa nang umuwi. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nahuli ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang Chinese national sa harap ng tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC Main Office sa Maynila ngayong hapon. May dala itong espionage device o IMSI catcher. Hindi naman isinasantabi ng NBI ang issue ng bahagi ito ng foreign intervention o pakikialam sa halalan ng bansa. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, natukoy na ba ang pagkakakilanlan nung nahuli at mayroon ba siyang mga kasamahan? Magandang hapon, Monica. Batay sa pahayag kanina ng National Bureau of Investigation, kumpirmadong ito ay isang Chinese national. At nabanggit din kanina ni NBI spokesperson Ferdinand Labin, mayroon daw itong kasama, Monica, subalit ay nakaalis na ng bansa. Hinarang ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang sasakyan nang dumaan sa harap ng Commission on Elections o COMELEC Main Office dito sa Intramuros, Manila kanina. Hinuli rin ng NBI ang sakay nitong Chinese national na may dala pang espionage device na kung tawagin ay International Mobile Subscriber Identity o MC Catcher. Ito ay device na kayang kunin o i-imbak at i-transmit ang text messages data ng ating mga cellphone o gadget. Kaya nitong higupin sa distansya na 500 meters to 3 kilometers lahat ng aktibong mobile gadget na gumagana. And as we speak, nahihigop nito ngayon yung ating messaging, yung ating content. Ayon kay NBI spokesperson Director Ferdinand Labin, ilang araw na nilang minamanmanan ng dayuhan at nasa 5 araw na rin anya itong may operasyon. Dagdag pa nito, karamihan ng pinuntahan nito ay matataong lugar na may pasilidad ng pamahalaan. Ang pinupuntahan niya karamihan ay yung mataong lugar. Galing na sila sa Bikutan, galing na sa Makati, Manila area, at then dito sa Intramuros. Isa sa ilalim ng NBI sa pagsusuri ang nakuhang MC Catcher para malaman kung ano mga datos ang nakuha nito. Ito ay lalo na't malapit sa COMELEC Main Office
siya dumaan kanina at kumukuha pa niya ito ng larawan. Hindi natin sigurado kung ano na nakuha niyang information, but we are subjecting this to forensic, cyber forensic examination. Ang nahuling dayuhan ay inaasahang kakasuhan sa ilalim ng espionage law na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Hindi pa masabi ng NBI kung may kaugnayan ito sa mga naunang nahuling Chinese national na sinasabing nang-iispiya sa bansa. Samantala, dagdag pa ni Lavin, hindi nila inaalis ang isyu ng foreign interference o pakikialam ng ibang bansa sa papalapit na halalan sa Pilipinas. Kamakailan lang ay mainit ang isyu ng pakikialam partikular ng China sa nalalapit na halalan sa May 12. I do not want to conclude. I do not want to confirm our fears regarding foreign interference, but who knows? This could be it. Monica, kinunan din natin ng reaksyon dito si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, lalo na nga dito mismo sa harap ng COMELEC main office na huli yung dayuhan. Ayon naman kay Garcia, nag-test run kaagad sila doon sa kanilang sistema at maayos naman daw. Wala naman silang nakikita na may nakuhang datos o kaya na kompromiso ang datos o sistema ng Commission on Elections. Sa naunang pahayag ng COMELEC, tinitiyak nila na sa kabila nitong mga isyu ngayon ng pakikialam ng ibang bansa dito sa ating nalalapit na halalan, 13 days away, ay walang mangyayaring dayaan o anumang isyu na may na makakaapekto sa integridad at proseso ng ating eleksyon. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Dante, kanino nakuha ang impormasyon tungkol sa mga ito? Ang sinasabi mo, Monica, ito bang nahuling Chinese national kanina? Yes, Dante. Yes, Monica, ayon pa nga sa NBI, may actually yung may driver doon na Pilipino, yun daw yung tumulong sa kanila na makuha yung kumbagang saan sila partikular na pumupunta, kasi nga parang nagre-renta lang itong Chinese national na ito, nirerentahan lang yung sasakyan noong Filipino driver, at ito yung katuwang ngayon ng NBI at hindi nila ibinigay sa atin yung pangalan bilang pag-iingat na rin dahil maaari nila itong magiging witness sa hinaharap kapag nagkaroon na ng formal na kasong naisampa dito sa kanina sa suspect na nahuli, Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Maynila. Nadagdagan pa ang bilang ng nangyayaring karahasan sa iba't ibang lugar sa bansa habang papalapit ang halalan sa Mayo 12. 12 na rin ang naitalang napatay sa mga insidente. Ito ang balita ni Lea Ilagan. As of April 28, 2025, magmula po tayo na magkaroon ng media forum sa DILG. Umabot na po tayo sa total na 62 election-related incidents. 13 araw bago ang halalan, patuloy na nadadagdagan ang nangyayaring karahasan sa iba't ibang panig ng bansa. Base sa datos ng Philippine National Police, nakapagtala na sila ng 62 insidente ng karahasan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, sa naturang bilang, 7 ang sumasailalim pa sa validation. 2 ang naitalang walang kinalaman sa eleksyon, habang nasa 35 ang kumpirmadong may kaugnayan sa halalan. Sa 35 validated election-related incidents, pinakamarami sa Cordillera Administrative Region na mayroong 11. Sinundan ang 8 mula sa Bangsamoro Autonomous Region, 5 sa Region 4A, 3 sa Region 9, at tig 2 naman mula sa Region 2 at Region 11. Nakapagtala naman ng tig-isa ang Region 1, Region 3, Region 8 at Region 12. At ang ating pong confiscation, umakyat na po tayo sa firearms ng 2,800
At ang naaresto po ay 2,710. At ang total checkpoints po natin ay maabot na po sa 7,538. So the related ERIs, may number of fatalities na tayo, sir? Ang total fatalities as of na nakita natin po kahapon po dito sa records natin April 28, meron po tayong 12 na fatalities po. Sinabi pa ni Colonel Tuanyo na umabot na rin sa 34 ang areas of concern sa ilalim ng red category. 2 lugar ang isinailalim sa COMELEC control, kabilang ang Datu Udin Sinsuat at Buluan sa Maguindanao. Ito po yung insidente na kung saan po meron pong mga COMELEC officers po na namatay na kung saan po nire-recommenda po yung, although hindi pa po siya official, may mga resolution po na nire-recommenda yung pagka-relieve po ng 2 provincial director po. Samantala, kinumpirma din ni Colonel Tuanyo na nasa 60.20% na ang nakaboto sa local absentee voting sa mga rehiyon mula sa 19,752, nasa 11,891 na ang nakaboto, habang 61.52% naman ang nakaboto na sa Campo Crame. Sa 1,471 na nagpatala, nasa 951 na ang tapos ng bumoto. Kaugnay nito, hinihikayat ng pamunuan ng pambansang pulisya na bumoto na bukas, huling araw ng local absentee voting, ang nasa mahigit 8,000 pulis na hindi pa rin nakabuboto. Ito po yung mensahe na gusto ipakita ng ating Chief PNP na pinangulungan niya yung pagbota ng local absentee voting. Sinasabi nga po natin, ito lang po yung tanging political exercise na pwedeng salihan ng membro ng Philippine National Police, yung to exercise your right to vote po. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilahad ni Senator Amy Marcos ang plano ng administrasyon na buwagin ang mga Duterte. Bahagi ito ng iba pang mga natuklasan sa 3 pagdinig na isinagawa ng Senate Committee on Foreign Relations. Sinagot naman ng palasyo at mismong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga buwelta ng presidential sister. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Malinaw na batayan ang mga ginawa ng administrasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte para harangin ang pagbabalik ng mga ito sa pwesto sa susunod na national election. Ito ang isiniwalat ni Senador Amy Marcos kaugnay ng further findings o karagdagang natuklasan mula sa 3 pagdinig na isinagawa ng Senate Committee on Foreign Relations na kanyang pinamumunuan. Partikular ito sa pag-aresto kay former President Duterte at pagpapasuko sa kanya ng pamahalaan sa International Criminal Court. Muling binigyan diin ni Senador Marcos na politically motivated ang pag-aresto sa dating Pangulo na bahagi ng whole of government effort para pabagsakin ang mga Duterte. Sa bahagi ng action plan, how to attack, tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating Pangulo. Dahil nananatiling banta si Vice President Sara Duterte, sinabi ni Senador Amy Marcos na nagsagawa rin ang Kongreso, partikular na ang House Quadruple Committee o Quadcom, ng investigasyon sa confidential fund upang ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Bukod dito, mayroon din anyang mga magkakaugnay na tangkang pagko-cover up o pagtatakip sa mga detalye at mga motibo sa likod ng pag-aresto. Habang inihayag din ni Senador Marcos ang isa umanong tinaguriang Oplan Horus na inulunsad noon pang nakaraang taon na may layunin umanong pabagsakin ng mag-amang Duterte. Nitong Abril lang umano, pinag-usapan ng matataas na opisyal ang mga hakbang upang maisakatuparan ito. Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Doon naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara
at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Agad namang pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isiniwalat ng kanyang kapatid. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Bukas naman si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa rekomendasyong iakyat sa Ombudsman ang issue sa pag-aresto sa dating Pangulo. I'm happy that she believes in due process. Unlike the people that she's defending, at least she wants to go through the due process of how charges are filed and how guilt is ascertained. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ilulunsad na sa Huwebes, May 1 sa Visayas ang 20 pesos rice program ng pamahalaan at bilang pagtiyak ng Department of Agriculture na maayos ang kalidad at ligtas kainin ang bigas, tinikman ito ng mga opisyal ng ahensya kanina. Ito ang balita ni Mia Alonzo. It's a quality control issue, no, na we have to implement our quality assurance teams to do their job correctly. Maayos na kalidad ng bigas. Ito ang paulit-ulit na tinitiyak ng Department of Agriculture sa 20 peso rice program ng pamahalaan na pasisimulan sa Cebu City sa May 1. Kanina tinikman ng mga opisyal ng DA sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang kalidad nito upang alisin ang pangamba at agam-agam ng publiko. Ito na ngayon yung itsura ng 20 pesos per kilo na ibebenta at ilalabas ng pamahalaan. Kung mapapansin natin, may halo siya na maliliit na butil na bigas dahil ito ay 25% broken rice. Kapag isinaing naman, ganito na yung itsura ngayon ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, hindi dapat magkaroon ng pangamba ang publiko sa kalidad ng bigas dahil sa isinagawa mismong testing ng mga opisyal ng ahensya, masasabihan nila na ito ay safe for human consumption. Dagdag pa ng opisyal, nakikipagpulong sila sa lahat ng National Food Authority officials sa Lunes, sa lahat ng rehiyon upang siguruhin na maayos ang kalidad ng mga bigas. Sakaling mayroong makalulusot, papatawan ng ahensya ng kaukulang disciplinary action laban sa mga nagpabaya. Tinatayang nasa 4.5 billion pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan sa proyektong ito para sa initial target na 800,000 families sa Visayas. Samantala, plano rin ng DA na simula ng pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa piling kadiwa outlets sa buong bansa. Hinihintay natin ng impormasyon mula sa COMELEC kung kasama ba ang pagbebenta ng P20 na bigas sa kadiwa sa election ban. Nais po sana namin simulan ang pagbebenta ng 20 peso rice sa Biyernes, May 2. Ipinagpauna na ng COMELEC na bawal ang pagbebenta ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas 10 araw bago ang eleksyon o mula May 2 hanggang 12. Paliwanag ng komisyon, ayuda rin kasi ang pagbebenta ng bigas sa mas murang halaga. Ayuda po yung minus 13 pesos sa 33. So therefore, prohibited din po yan sa atin pong absolutely prohibited during the 10-day period. Kung hindi talaga pwede ito, susunod kasi tayo sa COMELEC at umpisa na lang ang bentahan matapos ang halalan. But of course, we're requesting the COMELEC to grant this para ma-start na ho at may makinabang ng mga consumers. Ayon sa kalihim, sakaling mapagbigyan na ma-exempt ang ban sa May 2, plano ng ahensya na magkaroon ng P20 projects sa Agribusiness Development Center, Bureau of Animal Industry, Camp Krames sa Quezon City, Bureau of Plant Industry sa Malate, Manila, Philippine Fiber Industry sa Las Piñas City, Bagong Sibol Market sa Marikina City, Disciplina Village sa Ugong, Valenzuela City at sa Navotas City Hall. Prioridad na bentahan aniya ng murang bigas ang vulnerable sector kagaya ng mga senior citizen, solo parents, person with disabilities. 40 kilos kada buwan na limit ang maaaring ma-avail ng mga naturang target consumers sa Visayas, samantalang 30 kilos kada buwan naman sa mga kadiwa ng Pangulo outlet.
Dagdag pa ng kalihim, plano ng DA na magkaroon ng implementasyon ng 20 peso rice program nationwide pagsapit ng January 2026. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba ang Gross Domestic Product o GDP projection ng bansa kumpara noong nakaraang taon. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa kasalukuyan at hinaharap na estado ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. So, can we grow at 5%? Yes, we can. We have, excluding the pandemic year of 2020, our economy grew at about 6% a year. Post-pandemic, our economy is growing at 6% a year. Hindi nahuhuli ang Pilipinas pagdating sa paglago ng ekonomiya. Ito ang tiniyak ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Sa kabila ito ng Gross Domestic Product o GDP projection ng World Bank sa Pilipinas na bumaba sa 5.3% ngayong 2025 mula sa 5.7% noong 2024. Ayon sa kalihim, inaasahan na ito lalo na sa kasalukuyang lagay ng pandaigdigang ekonomiya, bunsod ng bagong trade policies. Recently, we have some development institutions like the World Bank or IMF has reduced our growth prospects, but that's expected given the underlying global uncertainty, and every country has gotten that downgrade. Ayon sa kalihim, kaysa tingnan sa negatibong perspektibo, mas maiging pagtuunan ng atensyon kung paano mas mapapaganda ang kalagayan ng bansa. But then, I think we should keep focusing on the fundamentals, so that particularly on improving our competitiveness for our exports and improving our investment climate, so that when things improve, when the global economy recovers, we are ready. Dagdag pa nito, dapat tingnan ng bansa ang long-term vision upang mapatatag pa ang ekonomiya at makabawi rin agad sa oras na gumanda na ang kalagayan ng international markets. The biggest threat to a middle-income trap is complacency, right? If you become complacent, that's when you get trapped into that middle income status. Samantala, tiniyak naman ng United Nations Executive Secretary for Economic and Social Commission for Asia and Pacific na hindi lamang GDP ang nakakasukat ng kabuuang development progress ng isang bansa. Because GDP basically only measure the economic progress. Yeah, so it's not enough because it doesn't show, for example, environmental degradation or environment sustainability, inequality, and so on and so forth. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang unti-unting pagbalik sa normal ng aktibidad na naitatala sa Bulkang Bulusan, ilang mga residente na nasa mga evacuation center ang pinayagan ng umuwi ng mga otoridad ngayong hapon. Ito ang balita ni Brian Baldaraje live. Magandang hapon, Brian. Gaano pa bang karaming mga evacuee ang nananatili sa evacuation center? Magandang hapon, June. Sa ngayon ay unti-unti na nga nabawasan itong mga evacuee na nananatili sa mga evacuation center. Matapos tala pa tayo ng 276 na pamilya o katumbas ng 200 mahigit na katao na nananatili sa mga evacuation center. Unti-unti na nga nagsiuwian ang mga pamilyang lumikas dahil sa pagputok ng Bulkan Bulusan kahapon, April 28. Ito'y matapos makitaan ng normal na aktibidad ng bulkan sa maghapon. Subalit paglilino ng mga otoridad, maaari pa rin manatili sa evacuation center ang mga nasa vulnerable sectors gaya ng mga may sakit, buntis at mga bata. Maaari pa rin anya lumapit ang mga ito sa barangay at magpalikas sakaling makaramdam muli ng paninikip ng dibdib dahil sa paglanghap ng abo galing sa bulkan.
Iiwan lang muna natin dito yung target namin, yung initial target namin na mga vulnerable population. Kung pwede, pansamantalang dito na muna sila. Kasi kung titingnan natin yung bulkan ngayon, ay patuloy pa rin yung paglabas ng usok. Pero ayon sa PBOX, ay ito ay normal daw na nangyayari kapag pumutok ang bulkan. June, sa pag-uwi ng ilang mga displaced families, bit-bit ng mga ito ang mga ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kanina rin June, bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga lugar na naapektuhan ng pagputok ng Bulkan Bulusan. Ito'y upang masiguro na may sapat na ayuda at tulong ang mga apektadong residente. Kasabay nito, June, pinayuhan pa rin ng mga otoridad ang mga pamilyang nagsiuwian na maging alerto at mapagmasid sakaling maulit muli ang nangyaring phreatic eruption kahapon. Samantala, nagsagawa rin ng aerial survey ang Office of Civil Defense sa paligid ng Bulkan Bulusan. Ito'y upang makita ang lawak ng pinsala na nangyaring ashfall kahapon mula sa bulkan. Sa ngayon, June, nakataas pa rin ang Alert Level 1 sa Bulkan Bulusan at pinapayuhan pa rin ang mga naninirahan sa paligid nito na maging alerto sa posibleng panganib pa rin na dulot ng aktibidad ng bulkan. June. Pagka ganyan ba, Brian, sa mga evacuation center, ganyan may mga kalamidad, panahon ng eleksyon, meron bang dumalaw doon ng mga kandidato at ito ba'y pinagbabawal ng COMELEC? Brian, hindi mo narinig yung tanong ko kanina. Pagka ganyan ba sa mga evacuation center, meron ba kanina ng mga kandidato dyan sa lugar na yan na dumalaw sa mga residente na nandiyan dyan sa evacuation center? Ito ba ay pinagbabawal ng COMELEC? June, kanina sa maghapon nating paglagi dito sa ilang mga evacuation center, sa mga pag-ikot din natin, wala naman tayong nakita na mga kandidato, lokal man o nasyonal na pumupunta dito sa ilang mga evacuation center. Kahapon, ang gobernador lamang ng lalawigan ang nakita natin na pumunta at pumasyal upang magdala nga ng ayuda dito sa mga apektadong pamilya, June. Yung bang mga residente dyan, Brian, saan galing na mga barangay yan dyan sa mga bayan ng Sorsogon? June, itong dito sa bayan ng Huban na lang kasi tayo nakapagtala ngayong maghapon ng mga displaced families. Galing ito dung sa barangay Sapang, Puting Sapa, na ito yung pinaka-naapektohang barangay, June, ng nangyaring ashfall kahapon. Halos nasa kanlurang bahagi kasi ito ng Bulkan Bulusan at dito nga nangyari yung matinding pagbagsak ng abo kahapon. Kaya dito mas maraming mga pamilya ang inilikas at dinala dito sa Huban Evacuation Center, June. Lasa lang, Brian, kung sakasakali halimbawa mag-aalboroto at medyo malakas halimbawa ang pag-aalboroto ng Bulkan Bulusan, meron bang na-i-practice na itong mga LGU na sa mga residente kung sakasakaling ganun ang sitwasyon? Actually, June, kanina bago umuwi yung ating mga displaced family, yung mga evacuee, nagkaroon pa ng maikling orientasyon ang Huban MDRRM o sa kanila, sakali nga na biglang magkaroon ulit ng phreatic eruption, maaari pa rin silang pumunta sa mga barangay hall kung saan nakakasakop sa kanila para muli na magpalikas, at ito naka-standby pa rin naman ang mga DRRM dito sakaling magkaroon pa rin ng matinding aktibidad ang Bulkan Bulusan, June. Alright, maraming salamat, Brian Baldarahe. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Tinawag na most historic ng United States President Secretary or Press Secretary Caroline Leavitt ang unang 100 araw ni Donald Trump bilang second-termer president ng Estados Unidos. Ayon kay President Secretary Leavitt, tinupad ni Trump ang kanyang daan-daang mga pangako noong araw ng kampanya. Sa araw ng Martes sa Amerika, magtutungo aniya si Trump sa Michigan para talakayin ang kanyang mga na-achieve, habang sa Miyerkules naman ay magsasagawa ng Open Press Cabinet Meeting upang talakayin ng kanyang mga gabinete ang kanilang accomplishment at mga plano pang gawin.
Kahapon, April 28, eksaktong 100 araw nang nakaupo si Donald Trump mula nang muli siyang maluklok sa pwesto. President Trump's first 100 days have undoubtedly been the most monumental and historic of any administration in American history. Sa kabila ng mga pagbabatikos, lalong nanindigan ang Trump administration patungkol sa polisiya nito sa immigration. Katunayan, 3 executive orders ang nilagdaan ni US President Donald Trump na may kaugnayan sa immigration crackdown. Ito ang balita ni Stanley Pos. We're in the beginning stages of carrying out the largest deportation campaign in American history. Pinaigting ng administrasyon ni US President Donald Trump ang laban nito sa mga Democratic-led states at cities ukol sa immigration sa pamamagitan ng mga bagong executive orders. Ayon kay White House Press Secretary Karoline Leavitt, ang mga executive orders ay naglalayong magbigay ng mas malayang pagkilos sa mga tagapagpatupad ng batas upang tugisin ang mga kriminal. Ilalabas din ng isang talaan ng mga lungsod na itinuturing na sanctuary cities. Ito ay mga lugar na may patakaran na nalilimitahan ang kanilang paikipagtulungan sa mga federal immigration authorities tulad ng ICE. One of them is an executive order focused on sanctuary cities. It will direct the Attorney General, Pam Bondi, to provide a list of sanctuary cities back to the administration. We will review those. If those sanctuary cities are breaking federal law, posible namang matanggalan ng federal funds ang mga lungsod at estado na mapapasama sa listahan at makasuhan, kabilang na ang paglabag sa RICO Act. Tinutukoy din ng utos ang mga estado na nagbibigay ng mas mababang tuition fee sa mga imigrante kumpara sa mga out-of-state U.S. citizens. Well, then the Office of Management and Budget is going to look at their federal spending. Again, if you're defying federal law, you are threatening your own federal spending by doing that. Gayunpaman, sinubukan ng pigilan ng pulisiyang ito ng pamahalaan gaya ng pagpigil ng isang federal judge sa California ng pagbawas ng pondo sa San Francisco at iba pang mga syudad. Nagpahayag din ng pagtutol ang mga opisyal ng California tulad din ng Attorney General Rob Bonta at Council Member Hugo Soto Martinez na sinasabing labag sa konstitusyon ang mga hakbang ni Trump at isa lamang itong pananakot. Sanicos UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naibalik na ang mahigit 60% ng supply ng kuryente sa Spain at Portugal ngayong Martes ng umaga matapos makaranas ng malawakang blackout. Ang nasabing massive blackout ay nagdulot ng pagka-stranded ng mga pasahero sa mga tren at paliparan. Gayon din ang pagkawala ng internet connection, communication at pagkaantala ng pagbibigay ng pamahalaan o mahalagang serbisyo para sa milyon-milyong tao. Agad namang rumisponde ang mga emergency services para sa mga taong naipit sa elevator. Habang nagbigay ng karagdagang supply ng kuryente ang France at Morocco at ginamit ng mga ospital ang kanilang mga backup system upang maipagpatuloy ang serbisyo. Ayon sa mga otoridad, ang sanhi ng brownout ay isang pambihirang atmospheric phenomenon na may kinalaman sa matinding pagbabago ng temperatura sa Spain. Gayunpaman, nanawagan si Spain Prime Minister Pedro Sanchez na iwasan muna ang pagbibigay ng mga haka-haka sa pangyayari dahil sa panganib na makapagtawid ng maling impormasyon. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang tunay na naging dahilan ng naranasang blackout. Nasira ng isang bata ang isang mahalagang painting ni Mark Rothko na tinatayang nagkakahalagang 50 million euro o nasa mahigit 3 bilyong piso sa Museum Boijmans van Beuningen sa Rotterdam, Netherlands. Ayon sa museo, ang pinsala ay superficial o mababaw lamang kung saan may maliit na gasgas sa hindi varnished na bahagi ng pintura. Sinisiyasat na ngayon ng mga eksperto sa Netherlands at ibang bansa kung paano may babalik sa dating anyo ang obra at inaasahang maipapakita itong muli sa hinaharap. Ibinahagi ng mga eksperto na mahirap kumpunihin ang mga gawa ni Rothko dahil sa komplikado nitong materyales at kawalan ng proteksyon tulad ng varnish.
Samantala, hindi pa naglalabas ng pahayag ang museo kung sino ang mananagot sa insidente. Ngunit may kasaysayan ng museo ng pagsingil sa mga bisitang nakasira ng mga artwork. Nakatakda ng ibalik ng Japan sa China sa Hunyo ang 4 na giant panda na nasa Adventure World sa Wakayama. Ito ay bilang bahagi ng pagtatapos ng kanilang lease agreement. Ililipat sina Rauhin, 24 taong gulang, at ang kanyang mga anak na sina Yohin, Saihin at Fohin sa Zhengdo Research Base of Giant Panda Breeding sa Sichuan, China. Nagsimula ang breeding program sa pagitan ng parke sa Wakayama at ng Chinese Research Base noong 1994 kung saan nakabuo si Aimee ng 16 na anak kabilang ang 10 anak ni Rauhin. Sa pag-alis ng 4 na panda, 2 na lamang ang matitirang giant panda sa Japan. Nakasalukuyang nasa Ueno Zoo sa Tokyo. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Danto. Magandang gabi. Iwala ang Commission on Elections Davao na hihigit pa sa 50% ang magiging voter turnout sa halalan sa rehiyon ngayong Mayo. Samantala, 37 Starlinks naman ang ide-deploy ng komisyon sa mga piling lugar sa Davao City ngayong halalan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi, live. Gladys, ano-anong lugar ang mabibigyan ng Starlink at base sa assessment, bakit kailangan sila bigyan? Monica, ilalagay ang 37 Starlink Wi-Fi devices sa highly urbanized areas ng Davao City na tinukoy ng ACM supplier ng Commission on Elections at karamihan dito ay ilalagay sa 1st Congressional District ng Davao City kung saan matatagpuan ang city proper. Merong higit 3 milyong botante ang Davao Region at ayon Commission on Elections Davao, handa na sila sa nalalapit na halalan at tiwala ang kanilang opisina na mataas ang magiging voter turnout sa 2025 midterm elections. Mataas naman talaga ang voting percentage natin dito, yung turnout natin right after every election, especially if it's a national and local elections. More so pag presidential. Depende kasi sa mga areas, sa mga provinces. But yung iba umaabot ng 80%, yung mga ganon, but yung iba naman 70+. Yeah, more than half. Way more. Ngayong araw ay isinagawa sa Davao City ang Forum on Election Operation with ACM na dinaluhan ng iba't ibang stakeholders upang matiyak ang integridad ng halalan sa bansa. Personal itong pinuntahan ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Isinagawa rito ang isang lecture at demonstration sa paggamit ng ACM. Ayon sa COMELEC, mahalaga ang mga ganitong forum upang malinawan ang mga agam-agam at maipakita sa publiko ang mga proseso at hakbang na ginagawa para sa isang tapat at maayos na halalan. Napaka-importante kasi na mag-reach out din tayo sa mga kababayan natin. Napaka-importante kasi na alam nila kung ano yung mga proseso na ginagawa natin at ano na yung update sa ating paghahanda. Lalo na may mga agam-agam, lalo na may mga duda. Hindi po kasi nawawala yan. Alam po yan ng COMELEC. Hindi po tayo bingi o bulag sa mga ganitong klaseng realidad. Makasalamuhan natin sila, maipaliwanag natin sa kanila yung mga bagay na may mga tanong na maaari hindi po sila nakakakuha ng kasagutan. We have to empower the citizenry. Ayaw ko naman sabihin 100%, lagi-lagi tayo na mayroong mga kakulangan pa at may mga iba pang problema na natitira. Sinimulan na ang pag-i-install ng 37 Starlinks sa mga identified areas sa Davao City. Ayon sa COMELEC, may 2 SIM na ibibigay sakaling magkaroon ng problema sa Starlink o sa signal. Sa kasalukuyan, nagkakabit na kami ng mga Starlinks kahit sobrang aga pa kasi ang posibilidad kasi na manakaw yung Starlinks na andon. Pero again, sige na, mas maganda maaga na nakakabit na yan sa bawat paaralan. Yung mahihina lang naman na signal diyan namin kinakabit.
Inaasahang hanggang Mayo at 3 ay matatanggap na ng COMELEC Davao ang official ballots na gagamitin sa halalan at saka simulaan ang distribusyon nito. Magkakaroon din ng final testing and sealing sa mga gagamiting automated counting machine upang makita ang kapasidad nito bago ang halalan. Monica, mas pinaigting naman ng Police Regional Office 11 ang kanilang operasyon laban sa kriminalidad ngayong halalan. Mula sa police visibility hanggang sa pagsasagawa ng checkpoints upang masiguro na hindi sila malulusutan ng private armed groups na pwedeng gagamitin ng mga kumakandidato o ng politiko. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Gladys Tuwabi. Higit 100 pulis ang bumoto kaninang umaga sa ilalim ng local absentee voting para sa National and Local Elections 2025 ng Commission on Elections na nagsimula pa kahapon. Sa 470 nagpatala sa Commission on Elections Baguio, 436 na ang bumoto sa 2 araw na LAV. Magtatapos ang local absentee voting bukas, April 30. Yung mahigit 400 na nag-avail ng local absentee voting sa Philippine Military Academy. Doon naman sa Togwan, mga alas 10 ng umaga, tapos na rin sila. Pero babalik kami bukas sa Togwan to accommodate yung 6 na natitirang Air Force personnel na mag-a-avail. Umapila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga graduate ng Philippine National Police Academy na tulungan ang mamamayan na humaharap sa hamon. Kinilala rin ng Pangulo ang hamon na kinakaharap ngayon ng mga pulis lalo na sa paglaban sa mga tiwali sa kanilang hanay. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Hindi kaila sa inyo ang maraming hamon na kinakaharap ng ating kapulisan. Mayroong mga kasapi nito ang naligaw ng landas at nakakalimot sa sinumpang tungkulin. Gayunpaman, buo ang aking pananalig sa galing, dedikasyon at kakayahan ng ating pambansang kapulisan na linisin, pagtibayin at patatagin ang profesionalismo sa hanay nito. Buo at tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine National Police o PNP na kaya nitong linisin ang mga tiwali na nasa hanay ng mga pulis. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa commencement exercises ng Philippine National Police Academy o PNPA Sinaglawing Class ng 2025 sa Camp General Mariano Castañeda sa Silang, Cavite kanina. Umapela naman si Pangulong Marcos sa PNP graduates na gawin ang kanilang tungkulin sa bayan kahit dumating ang panahong susubukin ang kanilang prinsipyo. There will be times when ideals and reality will seem to pull you in different directions. There will be moments that will test your principles and your convictions. But whenever those days come and doubts creep in, remember who you are and why you chose this path. Nangako naman ng class valedictorian na si Cadet Lieutenant Mark Joseph Vito na tutuparin niya ang kanilang tungkulin sa bayan. Tayo ang sinag na magbibigay liwanag patungo sa kapayapaan. At tayo ang lawin na magtataguyod ng hustisya ng may tapang. Si Vito na taga Oriental Mindoro ang nanguna sa Sinaglawing Class at nakatanggap ng Presidential Kampilan. Ang rank 2 naman ay nakuha ng taga Leyte na si Cadet Lieutenant Cristina Asidre na tumanggap ng Vice Presidential Kampilan. Pumangatlo naman at nakatanggap ng Secretary of the Department of the Interior and Local Government o DILG Kampilan ay ang taga Negros Occidental na si Cadet Lieutenant J. Chiver Rocaberte. Mula sa 25,811 PNPA applicants, 206 ang nagsipagtapos ngayong taon. Apela pa ng Pangulo sa mga bagong pulis, tulungan ang mamamayan sa gitna ng kinakaharap ng mga hamon sa buhay. Our country and our people continue to face trials and hardships, but as law officers, you are here to help overcome those challenges through service, honor, and justice. Sa huli, may iniwang mensahe si PBBM sa Sinaglawing Class of 2025. Sa mundo natin ngayon, madalas pinagtatalunan ang katotohanan at madaling maligaw ang katapatan.
hinihiling ko sa inyo, piliin ang marangal kahit walang parangal at ang panindigan na tama kahit walang nakakakita. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpaabot ng pagbati si Vice President Sara Duterte para sa lahat ng mga nagsipagtapos sa Philippine National Police Academy o PNPA sinaglawing class of 2025 kaalinsabay ng kanilang 46th commencement exercises ngayong araw. Sa isang video, nagbigay ng makahulugang mensahe ang pangalawang Pangulo kung saan hiniling nito sa bagong PNPA graduates na huwag mabahira ng mali ang kanilang propesyon gaya na lamang anya ng pagkakanulo ng isang Pilipino sa mga dayuhan. Ayon pa kay VP Sara, walang kapatawaran ng pagsuko at pagpapakulong sa isang Pilipino na tapat na naglingkod sa bayan. Sa inyong kagitingan at kahandaan na tunay na magsilbi, sana ay lagi ninyong piliin ang tama. Huwag sana ninyong hayaan na mabahiran ang inyong propesyon ng mali. Katulad ng pagkakanulo sa isang Pilipino ng kanyang kapwa Pilipino. Walang kapatawaran ang pagsuko at pagpapakulong sa mga dayuhan ng isang Pilipinong naglingkod ng tapat sa ating bayan. Samantala, sinagot naman ng Philippine National Police ang naging mensahe ng Vice Presidente at sinabing mahigpit nilang ipinatutupad ang zero tolerance policy sa sinumang tiwaling pulis. Git ng PNP, hindi nila bibigyan ng ikalawang pagkakataon ang sinumang magkakamali na pulis at nanindigan na gagawin lamang nila ang tama at kung ano ang naaayon sa batas. Sinisimulan na ng Philippine Coast Guard ang proseso para sa pagbili ng 5 karagdagang barko o Teresa Magbanwa class patrol vessels mula sa Japan. Isa ito sa inihayag ng Philippine Coast Guard sa pagbisita ni Japan Coast Guard Commandant Admiral Siguchi Yoshio sa PCG kaninang umaga. Ito ang balita ni Benedict Samson. Yung pagbisita ni Admiral Siguchi sa atin ay part ng ating long-standing maritime cooperation sa kanila. Patuloy na pagpapalakas ng Philippine Coast Guard. Ito ang isa sa tinalakay sa bilateral meeting kaninang umaga ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban at Japan Coast Guard Commandant Admiral Siguchi Yoshio. Dito napag-usapan ang pagkakaroon ng maritime capacity building at training activities ng dalawang magkaalyadong bansa. Ito yung BRP Teresa Magbanwa MRRB 9701 na isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard sa kasalukuyan. At sa mga misyon nito sa West Philippine Sea, nasubukan na ng PCG ang endurance nito, kung kaya't plano ng PCG na madagdagan ang ganitong uri ng barko. Same class ng Teresa Magbanwa, bibili pa tayo ng 5. Ayon sa schedule, by late 2027, ma-receive na natin yung una sa 5 vessels. Sa kasalukuyan, ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Melchor Aquino pa lang ang 97-meter na multi-role response vessel na mayroon ng PCG. May endurance ito na kayang umabot sa 15 araw at bilis na 24 knots. Kabilang din sa pinag-usapan sa bilateral meeting ng dalawang commandant ay ang maritime capacity at development support facility ng Pilipinas at Japan. Napag-usapan namin na mas lalo pa nating paigtingin yung people-to-people exchanges. Bibisita kami sa kanila, bibisita sila dito. Itutuloy natin yung, at kung pwede pang damihan yung mga officers na mag-train doon sa Japan. Ipinakita rin sa JCG at PCG ang resulta ng pagsasanay ng kanilang mga tauhan patungkol sa arresting techniques. Nakikita naman ng Japan Coast Guard na posible na rin maging trainer ang mga tauhan ng PCG. At kanina napansin niya rin na it can be one of the innovations doon sa cooperative teams na nagkakandak ng training ngayon. Baka yung Philippine Coast Guard personnel na na-train nila ay sumama na rin doon sa mga trainers na umiikot. Sinabi pa ni Admiral Gaban na tumutulong ang JCG sa feasibility study sa mga posibleng maging base ng Philippine Coast Guard. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Good news! Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo ng libreng sakay sa MRT at LRT. Ito ay mula bukas, April 30 hanggang May 3. Ayon sa Pangulo, iniutos niya ang libreng sakay bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga manggagawa ngayong darating na May 1. Ay nais ko sabihin sa lahat ng ating mga commuter ay inutos ko na para magbigay ng ating konting parangal sa ating mga manggagawa. Ngayon na Labor Day celebration ay maging libre ang sakay sa MRT 3, LRT 1 and 2. Ito ay mula April 30 hanggang May 3. Ito ay bilang counting pagkilala sa sakripisyo at ang kontribusyon ng ating mga manggagawa, hindi lamang sa ating ekonomiya, kundi sa ating lipunan. Happy Labor Day! Pagpasa sa wage hike bill ang magiging sentro ng isasagawang kilos protesta sa Mayo 1. Ayon sa iba't ibang labor groups, nasa 10,000 tao ang makikiisa sa demonstrasyon upang iapila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify as urgent ang panukalang aumento sa sahod. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tinatayang nasa 10,000 tao ang lalahok sa mga kilos protesta na isasagawa ng iba't ibang labor groups sa mga bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao sa May 1, araw ng paggawa. Pangunahing layo nito ang ipanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify as urgent ang panukalang aumento sa arawang sahod para sa minimum wage earners. Naniniwala si House Deputy Speaker, TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza, ito na ang pinakamalaking Labor Day protest na isasagawa sa loob ng 3 taong panunungkulan ni PBBM. And it is not only TUCP. It's all the trade union movement. So TUCP and other labor groups are there in order to press to the President not jobs fair, but a commitment regarding a wage hike, legislative wage hike. Noong Pebrero nang pumasa sa ikalawang pagbasa sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 200 pesos na aumento sa sahod. Pasado naman ang panukalang 100 pesos na wage hike sa Senado noon pang 2024. Pagbalik sesyon sa Hunyo, may 6 na session days lang ang dalawang kapulungan ng Kongreso upang ipasa ang panukalang aumento sa sahod. Nananawagan din ng labor groups kay PBBM na harapin sila. Sa loob umano ng 3 taong panunungkulan ni PBBM, wala pang nangyayaring dialogo sa pagitan ng presidente at labor groups. Sa gitna ito ng nasa 10 liham ng pakiusap para sa isang pagpupulong na ipinadala sa Malacanang. Ang Pangulo ay dapat maging bukas na pakinggan ang tinig ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Giit naman ni Senator Joel Villanueva, chairperson ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development. Kung may pagkakataon, willing siyang talakayin kay PBBM ang 100 peso wage hike bill na lumusot na sa Senado. I wish I have that appeal, as you may say, na I'm more than willing to sit with him and discuss all this data, information na we can actually pass this minimum wage increase, 100 pesos minimum wage increase. Nauna nang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na inutusan na ni PBBM ang regional wage boards na repasuhin ang sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsampa ngayong araw ng reklamo sa Department of Justice ang Bureau of Internal Revenue laban sa 3 malaking illegal vape businesses sa bansa. Bahagi ito ng hakbang ng kawanihan upang panagutin ang mga negosyong hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nagsampa tayo ng kaso laban sa mga malalaking importers at distributor ng vape products. Ito nga yung naimbestigahan na rin ng Kongreso, yung Flava, Flair at yung Dencat,
Ang halaga ng vape products at yung excise tax na hindi nabayaran dito ay humigit kumulang nasa mga 8.7 billion pesos. Ganito po kalaki itong sinampahan natin na kaso ngayong araw na ito. Halos umabot sa 9 bilyong piso ang utang na buwis sa pamahalaan ng 3 malaking illegal vape businesses sa bansa ayon sa Bureau of Internal Revenue. Kaya't ngayong araw, formal nang naghain ng tax evasion complaint ng BIR sa Department of Justice laban sa mga nasabing kumpanya. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., malaking halaga o bilyon-bilyon ang nawawalang buwis na sana ay nagagamit sa mga programa ng pamahalaan. Malaki po, no? Ngayon pa nga lang po itong branch pa lang na ito ang nahuli pa at nasampahan natin ng kaso ay maabot na agad sa mga around 8.7 billion. Kaya naman na nakikita natin na nagkalat pa rin sa merkado ang mga illicit vape products. Kaya tinataya natin na mahigit pa rito, bilyon-bilyon talaga ang nawawala sa gobyerno na sana nagagamit natin sa pondo ng bayan na ma-address atin ang mga healthcare. Marami pa pong pwede sana nga nagagamit itong pondo na ito. Giit pa ng kawanihan na hindi ito titigil sa kampanya laban sa illicit vape trade at inaasahang mas marami pang kaso ang isasampa. Patuloy ang ginagawa natin na pagbanman sa industriya ng vape, kaya makakaasa kayo na hindi ito ang huling pagsampa natin ng kaso. Kaya rin ang importers, distributors, inuna natin ito dahil gusto natin ipakita na lahat ng mga malalaking players ay sasampahan natin ng kaso. Sa gitna ng kampanya ng gobyerno laban sa mga hindi rehistrado o hindi nagbabayad ng tamang buwis na individual man o kumpanya, nananawagan ang BIR sa publiko na makiisa at i-report ang mga ito na sangkot sa iligal na aktibidad. Samantala, sinisikap ng UNTV News na kuhanan ng reaksyon ang mga respondent, ngunit hindi sila mahanap at makontak. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang sinuspinde kanina ng 1 oras ang operasyon sa Katiklan Airport sa Aklan. Ito'y dahil sa bushfire na malapit lang sa runway ng paliparan. Sa video ng netizen na si Senyor Juan Bello Estuya, makikita ang usok mula sa kanyang sinasakyang eroplano. Sa kanyang post, sinabi nito na papalapag na sana sila sa Katiklan Airport pero bigla silang umangat muli pahimpapawid at nagpaikot-ikot lang ang eroplano. Nilino naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na walang aircraft-related incident na nangyari sa Katiklan Airport. Nagpaalala ang Department of Agriculture Cagayan Valley sa mga livestock raiser ng tamang pag-aalaga sa mga hayop sa kalagitnaan ng mainit na panahon. 91 na mga infrastructure projects sa Cebu City ang inaprubahan ng COMELEC para sa exemption ngayong campaign period. At sa Tagum City, isang pharmacy ang naglagablab kaninang umaga. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cagayan Province, nanawagan ang Department of Agriculture Regional Field Office 2 sa mga livestock raiser na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga alagang hayop sa gitna ng matinding init ng panahon. Ayon sa DARFO2, mahalagang may sapat na inuming tubig ang mga hayop tulad ng baka, kambing, baboy at iba pa, partikular mula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Inirerekomenda rin sa mga livestock raiser na isilong ang mga hayop sa lilim ng mga puno at tiyaking may malapit na mapagkukunan ng tubig upang maiwasan ang heat stroke sa mga hayop. Sa Cebu City, inaprubahan ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang petition for exemption para sa mga infrastructure projects. Ayon sa lokal na pamahalaan, 91 na mga infrastructure projects sa lungsod ang nasa ilalim ng inaprubahang permit. Kasama dito ang road concreting with drainage systems, slope protection against land erosion, pagtatayo ng school buildings, konstruksyon ng water facilities at iba pa.
At sa Davao del Norte, isang malakas na apoy ang sumiklab kanina mula sa isang pharmacy sa Barangay Poblasyon, Tagum City, alas 5 ng madaling araw. Sa video na uploaded ni Lotlot Hementisa, makikita ang makapal na usok na nagmumula sa naglalagablab na apoy. Agad naman itong inapula ng Bureau of Fire Protection at idineklarang fire under control. Iniimbestigahan na ang sanhi ng sunog. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw ng Martes. Salamat po at shoutout kina Romeo Estepa, Heidi Cultura at Miro. Maraming salamat din kina Richard Cayabyab, Ernesto Timario at Antonio Benitez. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 7:7 na nagsasabi, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsitukto kayo at kayo'y bubuksan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.